tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sumasa
Isayas 55:6-9. Inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaaawaan siya. At sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Hanapin ang Panginoon. Nag-aanyaya ang Panginoong Diyos na siya ay ating hanapin. Ibig niya na siya ay ating matagpuan. Ibig niya na tayo ay dumulog sa Kanya sa panalangin at tayo ay Kanyang pakikinggan. Pananampalataya sa Diyos ang paraan sa paghanap at pananalangin sa Kanya. Kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Awit 27:4-8. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa Kanyang templo. Sapagkat ako'y ikukubli niya sa Kanyang kanlungan sa araw ng kaguluhan. Sa ilalim ng Kanyang tolda ako'y Kanyang itatago, at itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. At ngayon itataas ang aking ulo sa aking mga kaaway sa palibot ko, at ako'y maghahandog sa Kanyang tolda ng mga alay na may sigaw ng pagsasaya. Ako'y aawit, ako'y aawit ng mga papuri sa Panginoon. Digin mo kapag ako'y sumisigaw ng aking tinig, O Panginoon, kaawaan mo ako at sa akin ay tumugon. Sinabi mo, hanapin ninyo ang aking mukha, sabi ng aking puso sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap. Makapananahan sa piling ng Diyos. Ang Panginoong Hesus ang daan patungo sa Ama. Siya ay naparito upang tayo ay dalhin at ipiling sa Kanya. Sinabi niya ang paraan, kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Siyang mayroon ang aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay Kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa Kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Efeso 5:15-20. Maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na sinasamantala ang panahon, sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magpakalasing sa alak na ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo ng Espiritu Santo. Kayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual, na sa inyong mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon, laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Mapuspos ng Espiritu Santo.
Noong tayo ay manalig sa Panginoong Hesus, ay ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang Espiritu. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin bilang kanyang templo. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang bukal ng maraming ilog ng buhay na tubig na bumabalong mula sa ating puso. Kaya't kalooban ng Diyos na tayo ay hindi lamang tumanggap, kundi laging mapuspos ng Espiritu Santo. Bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, tayo'y magsalita sa isa't isa sa mga awit at mga himno at mga awiting espiritual na sa ating mga puso ay nag-aawitan at gumagawa ng himig sa Panginoon. Laging nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa Diyos na ating Ama. Mateo 22:8-10. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga alipin, handa na ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at anyayahan ninyo sa handaan ng kasalan ang sino mang makita ninyo. Lumabas ang mga aliping iyon sa mga lansangan at tinipon nila ang bawat matagpuan nila, masama man o mabuti. Kaya't napuno ng mga panauhin ang kasalan. Hindi tumitigil sa pag-aanyaya. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa pag-aanyaya sa lahat na hanapin siya, lumapit, makisama at makisalo sa Kanya. Marami siyang unang inanyayahan na tumanggi sa Kanyang paanyaya. Ginawan pa nila ng masama at pinatay ang mga aliping isinugo niya na mag-anyaya. Gayon ang ginawa ng mga Hudyo sa mga propetang isinugo ng Diyos. Hindi lamang iyon, sila ang nagpapatay sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang Diyos ay hindi tumigil sa pag-aanyaya sa mga makasalanan na magbalik sa Kanya. Bunga nito ang mga Hentil ay nakarinig ng Ebanghelyo, sumampalataya sa Panginoong Hesus at naligtas. Gayunman, hindi pa rin nagbabago ang Diyos sa Kanyang plano na papanumbalikin ang Israel. Kapag nakumpleto na ang bilang ng mananampalatayang Hentil, ang Israel ay sasampalataya at tatanggap din ng kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang damit pangkasal. Nang pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, may nakita siya roong isang tao na hindi nakadamit pangkasal. Sinabi niya sa kanya, "Kaibigan, paano ka nakapasok dito na hindi nakadamit pangkasal?" Ngunit hindi siya nakapagsalita. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Gapusin ninyo ang mga paa at mga kamay niya, at itapon ninyo siya sa kadiliman sa labas. Doon ay ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili." Lahat ay inaanyayahan ng Diyos sa piging ng kordero. Ngunit kailangan na ang bawat isang dadalo ay nakadamit pangkasal. Ang damit ay ang Panginoong Hesukristo. Siya ang namatay para sa ating kasalanan at binuhay na muli ng Ama. Siya ay magbabalik bilang asawa ng babaeng ikakasal, ang iglesia. Isuot ninyo ang Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.